Sana di ko na lang ginawa yun. Marami ka rin bang regrets na ganun sa buhay mo? There was this classic story ng isang anak na lumapit sa kanyang tatay dahil malapit na yung graduation niya. At ang sabi niya sa kanyang tatay, "Dad, pwede mo ba akong ibili ng kotse sa graduation ko, yung kulay pula?" At ang sabi ng kanyang tatay sa kanya, "Sige anak, titignan natin sa abot na makakaya ko. Pero sa isang kondisyon, dapat maging top-notcher ka. Kapag nangyari yan, bibili talaga kita ng kotse kahit anong mangyari." So what this son did, talagang nag-aral siya ng mabuti, nagsunog ng kilay, talagang ginawa ang lahat, talagang ginawa yung lahat ng efforts, and then one day, dumating ang kanyang graduation, and guess what? Siya ang naging top 1 sa buong university nila. And he graduated with flying colors. Proud na proud ang mga magulang niya. Tuwang-tuwa rin siya dahil sa dalawang dahilan. Una, nakagraduate siya. Pangalawa, ibibigay na ang kanyang kotse na hinihiling niya mula sa kanyang tatay. Pagpasok niya ng kwarto, nakakita siya ng isang regalo doon sa taas ng kama niya. Tapos may nakalagay na letter mula sa tatay niya. Ang sabi ng tatay niya sa kanya, "Anak, congrats sa'yo. Mahal na mahal kita. And I am very proud of you. This is my gift to you." To his surprise, pagkabukas niya ng regalo, it was not a car, but a Bible. Isang Biblia. Sobrang sama ng loob niya. Sobrang sakit para sa kanya. Tinapon niya yung Biblia, nagwala siya sa loob ng kwarto, umalis siya doon sa kanilang bahay, tapos nag-message siya ng hindi maganda sa kanyang mga magulang, tapos blinak niya sila at hindi siya nag-reach out. At nung gabi na siya ay umalis, ang kanyang tatay ay inatake sa puso. And eventually, he died. Sinusubukan siyang i-reach ng kanyang nanay, pero hindi siya matawagan at hindi nababasa ang message. One day, he decided to go back to his home para makipag-ayos. But to his surprise, patay na ang tatay niya. Iyak siya ng iyak. Nakikita niya yung pictures nila ng tatay niya habang naglalakad siya dun sa bahay. Tapos pagpasok niya ng kwarto niya, ang bumungad sa kanya ay yung regalo ng tatay niya na Bible. Kinuha niya ito habang siya'y umiiyak. Tinanggal niya ang balot ng plastic. At pagkabuklat niya ng Biblia, nandoon ang susi ng kotse na hinihingi niya mula sa kanyang tatay. You see, sometimes there are things that we do out of emotions. We decide out of emotions na nakakalimutan nating pag-isipan ng mabuti. Tama ba talaga itong gagawin ko? Madalas tayong nakakapagdesisyon ng hindi tama dahil sa mga pangyayari na kasalukuyan nangyayari sa buhay natin at punong-puno ang puso natin ng kaguluhan. Pero ang sabi ng salita ng Panginoon, guard your heart above all else, for everything you do flows from it. Binigyan tayo ng Diyos hindi lang ng puso, binigyan tayo ng Diyos ng abilidad mag-isip. Ang isip ang nagpa-process ng information, ang puso ang nagdedesisyon. At kung minsan, ang dalawang ito ay hindi nagtutugma dahil mas nangingibabaw yung emotions, yung mga bagay na hindi maganda, yung mga negatibong pag-iisip, kaysa sa kung ano ba ang tama. Kaya isang bagay na paalala ng salita ng Diyos sa atin, every time na tayo ay daraan sa mga complicated decisions sa buhay natin, let us first seek the Lord's presence. Let's pray. Lumapit tayo sa Kanya. We go to Him. Iluhod natin sa Kanya lahat. Basahin natin ang Kanyang salita. Seek wisdom from the godly mentors na meron ka sa buhay mo. Seek wisdom from the authorities na nilagay ni Lord ngayon sa buhay mo. Huwag kang magpadalos-dalos. Bantayan mo ang puso mo sapagkat ang mga bagay na itinanim natin ay laging magkakaroon ng bunga. Palaging merong kapalit. But praise be to God because of His grace, because of His mercies, nandito pa rin tayo hanggang ngayon. His faithfulness continues through all generations. Mga kapatid, panghawakan natin ang sinasabi ng salita ng Panginoon
at huwag tayong magpadala sa mga kasinungalingan ng dyablo. God bless po sa inyong lahat, and may this simple story ay maggamit niyo po sa inyong mga ministries, sa inyong Bible studies, sa mga tao na inyong pinaghahayagan ng salita ng Panginoon. Please subscribe to our channel. Pastor po.